Pangsanlibutang ulat. Liwanag at isang tinig. October 25, Brazil, Andriel. Hindi mukhang promising ang bahay. Si Andriel ay naglalako ng mga Christian books door-to-door habang kakalift pa lang ng COVID restriction sa Brazil. Nawalan siya bigla ng tapang nang makita niya ang bahay. Isang malaking mansyon ito na napapalibutan ng mataas na pader. Hindi niya makita ang loob pero sa may wrought iron gate, natanaw niya ang entrance ng bahay na napapalibutan ng matatangkad at magagandang puno. Gusto na sana niyang umalis, pero may matinding pakiramdam sa puso niya na pindutin ang doorbell sa gate. Hindi niya ito kayang baliwalain. "Okay Lord, I will go," sabi niya. "Pipindutin ko ang doorbell ng 3 beses. Pero kung walang lalabas, aalis na ako. Nagawa ko na ang part ko." Pinindot niya ang doorbell. Walang sumagot. Pangalawang pindot, wala pa rin. Pangatlong pindot, bumukas ng kaunti ang pinto ng mansyon. Isang maliit na nanay na may kulay abong buhok ang sumilip. Kumaway si Andriel. Senyales para lumapit ang babae. Sigurado siya na hindi siya papasukin dahil lahat ay takot pa noon sa COVID. Tinignan siya ng babae ng matagal mula sa gate. Tapos, kumaway ito at binuksan ang gate. "Please, come in," sabi ng babae. Walang kahit anong tanong. Simple lang. Pumasok si Andriel at nalaman niyang Heidi pala ang pangalan ng babae. Retired teacher si Heidi at mayaman ng asawa niyang may maraming ari-arian sa lungsod. Nagpakilala si Andriel at sinabi niyang nagbebenta siya ng mga libro. Nakita niyang interesado si Heidi kaya nagsimula siyang ikwento ang plano ng kaligtasan mula sa simula hanggang sa wakas. Pagkatapos pumasok ng kasalanan sa mundo, si Kristo ay naging tao at namuhay kasama natin. Pumarito siya bilang tao para mabuhay sa gitna ng kasamaan. Dahil sa ginawa niya, may karapatan tayong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Malapit na siyang bumalik sa mga ulap para isama tayo sa langit, kung saan wala ng sakit, lungkot at kamatayan. Gusto kong mabuhay kasama si Jesus at gusto kong nandun ka rin. Sana magkita tayo sa langit. Naiyak si Heidi. May kwento rin pala siya. Sabay ng pindot mo ng doorbell. Ayoko na sanang buksan. Pero pagtingin ko sa pinto, nakita ko ang isang liwanag na nakapalibot sa'yo at may tinig na nagsabing, "Papasukin mo siya." Hindi ako nagpapasok ng stranger. Hindi ko binubuksan ng gate kahit kanino. Pero dahil sa liwanag at sa boses, pinasok kita. Ikinuwento ni Heidi ang hirap ng buhay niya. Kahit mayaman, wala siyang pag-ibig, kapayapaan at kagalakan. Sinabi niyang 4 na beses na niyang tinangkang magpakamatay, pero lagi siyang napipigilan ng anak niya. Doon, mas lalo nang napatunayan ni Andriel na ang Diyos ang nagtulak sa kanya na pindutin ang doorbell. "Ang Diyos ang nagdala sa akin dito," sabi niya. "Gusto ng Diyos na sabihin ko sa iyo tungkol sa kaligtasan para magkaroon ka ulit ng pag-asa." Mula noon, naging mabuting magkaibigan sina Heidi at Andriel. Araw iyon na unang beses na na-realize ni Heidi na mahal siya ng Diyos at gusto ng Diyos na mabuhay siya para sa kanya. Manalangin tayo na maraming tao sa Brazil ang magdesisyong maghanda para sa nalalapit na pagbabalik ni Jesus sa tulong ng 13th Sabbath offering. Bahagi ng offering na ito ang tutulong sa pagtatayo ng isang church para sa mga estudyante sa Pernambucano Adventist Academy sa rehiyon mismo kung saan nakatira si Andriel. Maraming salamat sa inyong pagiging bukas palad para sa proyekto ng pag-asa na ito.